Panginoon, pagod na po ako. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11, verses 25 to 30, and I read it for you. At that time, Jesus said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent, and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Meron pong iba't ibang uri ng pagod sa ating buhay. May pagod sa trabaho dahil sa walang katapusang responsibilidad. May pagod sa pag-aaral dahil sa mga requirements at pagsusulit. Meron din naman pong pagod sa pamilya dahil sa mga alalahanin at sakripisyo. May pagod sa relasyon dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. At higit sa lahat, may pagod na puso. Ang pagod na dulot ng kabiguan, pagkabigo, pagdadalamhati at paulit-ulit na pakikibaka sa kasalanan. May mga pagod na hindi nakikita ng mata, ngunit mabigat na pasan ng ating kalooban. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Lumapit kayo habang kayo ay pagod at nabibigatan. Ngunit mapapansin po natin na hindi ipinangako ni Jesus na aalisin niya ang lahat ng ating pasanin. Sa halip, sinabi pa niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ibig sabihin po niyan, may mga krus pa ring dadalhin. May mga laban pa ring haharapin. May mga responsibilidad pa ring tutuparin. Ngunit ngayon, hindi na natin ito pasan ng mag-isa. Kasama na natin si Jesus. Minsan ang panalangin po natin ay, Panginoon, alisin mo na ang pagod ko. Ngunit marahil, ang mas mabuting panalangin ay ganito, Panginoon, samahan mo ako sa aking pagod. Dahil kapag kasama natin si Jesus, hindi man gumaan agad ang ating dinadala, lumalakas naman ang ating puso. Hindi agad nawawala ang problema, ngunit dumarating ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang tunay na pahinga ay hindi lamang ang pagkawala ng trabaho o problema, kundi ang katiyakang may Diyos na lumalakad kasama natin sa bawat hakbang. Kaya sa tuwing tayo ay napapagod, huwag agad sumuko. Huwag isipin na iniwan tayo ng Diyos. Baka ang totoo, inaanyayahan niya tayong lumapit, sumandal at sumalok ng lakas mula sa Kanya. Ang Panginoon ay hindi laging nag-aalis ng ating pasanin, ngunit hinding-hindi niya tayo hahayaang magpasan ng mag-isa. Ang tunay na lakas ay hindi ang mabuhay ng walang pasanin, kundi ang magpatuloy dahil alam nating si Jesus ang ating kasama. Kaya kung pagod ka na, huwag kang lumayo sa Panginoon, lumapit ka. Doon mo matatagpuan ang lakas na kinakailangan mo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming pagod at mga pasanin, turuan mo kaming lumapit at sumandal sa iyo. Samahan mo kami sa bawat hakbang at punuin mo ang aming puso ng iyong lakas at kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.